Ayan. So ngayon mga kababayan, yung una nating pag-uusapan, kung naalala ninyo, mga kababayan, yung nabasa natin na kung saan na may nag-share nga sa atin mga kababayan at ipinadala sa atin yung patungkol sa kaya daw isinibak si General Torre, no, dahil sa hindi pagpirma sa halagang 8 billion, no, na pondo sa PNP na pagbili ng mga 80,000 na armas na tinatawag nilang 5.56 mm assault rifle. Mga kababayan, ay ito po yung nakarating sa atin. No, nakita nyo na kaya daw sinibak si General Torre dahil sa pag-refuse to sign, no? Refuse to sign. Na kaya sinibak, lalong mapamahal ang mga tao kay General Torre kung totoo man ito, no? At si Remulla. So Max Defense Report kay General Torre refused to sign a request for endorsement and budget support to Congress for an additional 8 billion funding for the PNP for acquisition 80,000 units of 5.56 mm assault rifles for year 2026. Oo, Ma'am Princess Paris. So ngayon mga kababayan, ito na nga, sabi ko nga sa inyo hindi pa ito ibinalita sa TV na una na tayong nag-live dito at pinag-usapan natin yan. So ngayon po ay nandito na po ito mga kababayan. Itinanggi po ito ni Remulla yung isyung ito na kaya po'y isinipa, no, or sinibak or nirelieve si General Torre dahil sa hindi pagpirma. Di ba? Oo. Ma'am Lani Tataon, ano to? TikTok? Hindi po, YouTube po ito. So ngayon mga kababayan, eto na, pakinggan po natin ha, ito po'y mula sa Bilyonaryo News at kinover na din po ito ng Bilyonaryo News. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan una tayo ditong magsalita bago lalabas sa media. So ngayon, eto na, itinanggi ni Interior Local Government, no? Tawag dito, DILG, John Vic Remulla, ang issue na kaya dahi sinibak or nirelieve ni PBBM si General Torre dahil sa refuse of signing sa 8 billion budget. Ito na, sa pagbili ng armas. So ito po, pakinggan niyo. John Vic Remulla ang umano ay insubordination ni dating Police Chief General Nicolas Torre na unang binalita dito sa Bilyonaryo News Channel. Ang bagong PNP OIC naman naglatag na ng direktiba. Narito ang agenda report ni Francis Volve. Ito na. Sumagot na ang Interior Department sa issue ng insubordination na isa umano sa mga ugat ng pagsibak kay Torre bilang hepe ng PNP. Yan ay matapos tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa pondo sa pagpili ng high-powered rifles na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. 8 billion ha? Lakay boy! Magigilit lang po ako kung makauwi si putang inang Duterte. Kung hindi siya makauwi, walang gilit mangyayari. Pauwiin mo muna. Tapos ang usapan. Para daw kay Torre, hindi ito para sa isang civilian agency gaya ng PNP, kundi para sa AFP. Sa opisyal na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, wala itong katotohanan. Paliwanag ni Remulla, may natanggap siyang unsolicited proposal para bumili ng 80,000 na unit ng mga armas para sa PNP. Sinabi niya na inatasan niya si General Torre na i-assess ang operational necessity nito. Inaalalahanan pa raw niya si Torre na ang ganitong klase ng purchase ay dumaraan sa congressional insertion dahil hindi ito kasama sa National Expenditure Program. So ibig sabihin mga kababayan, yung kumakalat nga na chismis nung nakaraan na nireaksyonan natin na kaya daw sinibak dahil hindi pumirma. So may katotohanan nga na meron palang tawag dito solicitation na tawag dito yung hinahabol, no, na para makabili ng 80,000 na halaga. 'Di ba? Ano mo, Rudy Intong, manahimik ka, wala kang kwenta, bobo ka na DDS. Dagdag ni Remulla, simula nang siya ay naupo bilang SILG, hindi siya nag-endorso ng anumang congressional budget insertion. Noong August 12, PNP anniversary, sinabi raw ni Torre kay Remulla na sa palagay niya, hindi kailangan ang pagbili nito. Kaya pinakinggan naman raw ito ni Remulla at wala siyang direktiba na bilhin ang mga armas.
Rodi Intong, talagang matapang ako. Bakit? Hindi man ako kawatan eh. Pangalawa, hindi ako pumatay, hindi ako nakulong. Yeah? Matapang ako. Matapang nga yung nagnakaw ng confidential fund eh. Yeah? Ngayong hapon, nagsalita na rin si Torre sa kanyang Facebook page. Pero hindi siya nagbigay ng detalye sa mga isyong nakapaloob sa pagkatanggal niya bilang hepe ng PNP. Pinasalamatan ng sinibak na Chief PNP ang kanyang mga taga-suporta. Anya, humuhugot siya ng lakas sa mga taong patuloy ang suporta sa kanya. Pinasalamatan din niya ang mga taong naawa sa kanya. Gaya ni dating PNP Chief at Duterte ally na si Senador Bato de la Rosa. Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Diba? Kita nyo? Kaawaan natin yung mga Pilipinong na biktima dyan sa flood control na yan. Isa na yan, yung 51 billion. Merong nag-comment na, isang DDS, ako daw ang bobo. Putang ina mo, kung ako yung bobo, tignan ninyo. Kung matalino kayo mga putang ina ninyong DDS kayo, bakit ninyo pinagtatanggol yung taong hindi na makakalaya? Saan kayo nakakakita? Nakakulong na lahat-lahat, Diyos pa rin sa inyo. Saan kayo nakakita? Nakakulong na lahat-lahat. Inosente pa rin para sa inyo. Putang ina, nakulong na Ibig sabihin, once na nakulong, may kasalanan. Once na nakulong, may ginawang krimen. Yeah? Okay lang kung sa Pilipinas nakulong yan. Sa international pa, di ba nakakahiya? Tapos sabihin nyo, matalino kayo. Di ba? Biruin ninyo DDS, matalino daw sila. Take note matalino daw sila. Pero, yung buon nila nakakulong not only in local but also in international. Putang ina, nakakahiya. Kahit ako, man-apo ni Digong, nahihiya akong humarap sa media. Nahihiya akong haharap sa tao. Bakit? Putang ina, yung lulo ko, yung tatay ko, yung tsuhin ko, nakulong si Kanor. Putang ina. Sa flood control pa nga lang, yung mga anak ng congressman, nahihiya, nagpa-private na nga ng kanilang mga Facebook at social media account dahil dyan sa korupsyon. Paano pa yung nakulong ka sa international kilala at alam ng buong mundo? Putang ina, Rodi Intong. Ay, Diyos mio, Marimar. Tignan nyo. Putang ina. International ka na kulong, tapos ipagtanggol mo, tapos kahit mamatay ka sa kakasigaw, hindi pa rin nakakalaya. Saan kayo nakakita na matalino kayo? Saan kayo nakakasabi at saan banda tayo kukuha ng rason para ipagtanggol natin ang mangkanor natin? Saan tayo magsabing matalino tayo samantalang yung ating pinagtanggol nakakulong? Hanggang ngayon hindi nakalabas. Kahit nga 4 na anak niya nandun, hindi pa rin napapauwi. Tapos sabihin matalino tayo. Putang ina ninyo, mga DDS. Huwag na kayong mag-ano dyan. Mag-self-proclaim na matalino kayo, mga putang ina ninyo. Andun na yung 4 na anak, hindi pa napauwi. Kayo pa kaya? Tapos sabihin nyo, matalino kayo. Sabi ni Stacy, adik na bakla. Mas adik ka. Tangina mo, pinagtanggol mo yung drug protector. Diyos mio, Marimar. Andun na sila lahat, napauwi ba? Andun na yung mga iba, nag-aagawan na sa humba. Napauwi ba? Wala pa rin. Putang ina, magigilit talaga ako pag nakauwi si Digong. Pangalawang hamon ko yan, makauwi pa ba? Eto, speaking mga kababayan, ano yung sunod, Ken? Eto na.